Hello ka-vlog! So for today's video, ipakita ko lang sa inyo yung aking bagong trabaho kasi after ko magbakasyon is nirelease tayo ng aking amo kasi ayaw nila akong madamay sa issue nung pamilya nila kasi nagagawan sila sa kayamanan ni Lolo. So ngayon, meron tayong pangatlong meet-up. Ito na ngayon kasi yung unang meet-up natin and yung pangalawang meet-up and first try-out natin is hindi natin na video. Pero maikwento ko lang sa inyo, yung unang first meet-up natin, yung first meet-up natin is dito lang din, katabi lang nito kasi is yung Betabot. So, bali, imalibad siya or lola siya na solo lang siya kasi hindi ko masyadong bet yung kasi pag nag-meet ako ng employer is yung kung ano yung nararamdaman ko and yung pakaramdam ko din sa bahay and sa lahat kay lola. So, hindi ko siya in-accept. Nag-try ako ng another. So, mayroong ibinigay sa akin na doon naman sa Hoda Sharon din. Malapit lang din doon sa aking trabaho dati. So, couple naman siya. 11 yung anak. And then, religious naman sila. Pero, hindi kasi ako sanay ng solo. I mean, ng couple. Kaya mas gusto ko yung solo. And parang nadala kasi ako doon sa naging amo ko doon sa Netanya. Kasi, basta sobra siyang balagan. And then, so yun yung nirerequest ko sa agency pagka naghahanap ako ng bagong trabaho yung gusto ko sana libad and hindi religious and gusto ko sana yung lolo na yung aalagaan kasi para hindi maarte sa paglilinis and sa bahay. So ngayon, nag-try out ako doon ng 4 days lang. Nag-start ako last week and then hindi ko talaga siya film. Okay naman yung trabaho doon kahit sabi mong 11 niya yung anak, hindi naman sila nangingialam and ilan lang yung pupunta doon and weekly day off din ako doon and yun lang talaga, naalala ko yung matandang babae sa lola ko na naging alaga doon sa Netanya rin. And then yung lalaki, hindi naman siya nagpapaalaga, kailangan mo lang din siyang kumbaga ikonin ko sa aasikaso sa kanya. Tatanungin mo siya kung gusto niya ng kumain or may pag-ginito din siya ng food niya at saka kung gusto niya ba ng kape or ng tsaa, yung mga ganung bagay. Tapos si Lola nga lang, si Lola naman is mayat maya ang bangon sa higaan kasi ihi siya na ihi. Ayaw naman niya na maglagay ng diaper niya. Ganon din sa gabi. Tapos ang dami-dami niya ng complain, sakit ng ganito, ganyan. Hindi yun mahirap kumpara sa yung ibang trabaho na pero hindi talaga ako sanay sa ganong kasi kay Lolo is iba naman, nakita niyo naman sa mga previous vlog ko, di ba? So, ayan, ito. So, hindi ako nagtuloy sa kanila, bali ay umalis ako sa kanila nung pero kahapon niya nung Sunday, umalis ako sa kanila ng Sunday morning. Afternoon. Umalis ako nung Sunday afternoon sa kanila kasi ang usapan is kung pwede sa Monday morning na. Kaso itong anak ni Lolo is nagmamadali na i-meet ko rin nung the same day ng Sunday kasi nga marami daw tumitingin dito kay Lolo. So, base sa interview namin, sa usapan namin is parang gusto ko tong trabaho to and kapareho siya nung kay Lolo nga. So, ayan. Umalis na tayo doon and then nag-meet up nga tayo dito and yun nga, tama nga, okay naman, ang liit lang itong bahay ni Lolo kasi kung titingnan mo is parang apartment lang to, tapos may kanya-kanyang kwarto, maliit lang na bahay talaga. So bali nasa 3rd floor kami, dito yun sa Kay Parsaba, malapit lang dito sa Hoda Sharon. So bali kung titingnan mo dito sa balcony is tanaw na tanaw lang yung building na malapit sa dati kong trabaho and nandyan lang din yung sentro ng Hoda Sharon. Kumbaga bali ito ay border ng Hoda Sharon, Kay Parsaba at saka Raalana, yung magkakadikit lang siya. So ayun, papakita ko na rin sa inyo saglit and then napakabait naman ni Lolo, hindi rin siya religious and then may 4 siyang anak, 3 lalaki at saka isang babae. Yun yung pinakamalabait ko, yung babae. So, ayan. Pakita ko sa inyo kung ano yung ating kasi ito na talaga.
kasi mag 4 years na tayo sa February 18 and malapit na tayong 4 years and 3 months. So, kailangan na natin ng magkaroon ng regular visa, makapirma ng kontrata kasi ang maximum lang para sa regular visa is 4 years and 3 months. So, ayan. Tingin ko okay naman to. Hinihintay lang natin yung working permit ni Lolo para ma-process. Pero madali naman na yun, sabi ng anak. And okay din ako dito. So, ayan. Bali, sobrang liit lang talaga nito. So, ito na yung aking room. Mismong yan. Malapit sa balcony. And, ayan, kung makikita nyo. So, yan na yun. Yung kusina. Yan na siya. Si Lolo. Nakaupo, nanonood ng TV. And then, yun na yung bed niya. So, ganun lang siya kalit yung bahay. Tapos, itong sa, ano na to, yung CR naman, yung sa likod na itong akin. Sobrang liit lang niya kumpara sa ano. And then, ipapakita ko naman sa inyo yung balcony na sinasabi ko sa inyo. Yan. Pag lumabas ka dyan, tanong mo lang yung yung Hodha Sharon kung saan ako nanggaling. So, papakita ko na lang sa inyo yung view. Lalabas tayo saglit. Para, yun lang. Sa mga gusto magtanong kung mahirap kang makahanap ng trabaho pag nag-resign ka dito sa Israel, sa akin, madali lang. Kung lalo na't ikaw ay regular visa pa. Kasi, once na naging SB ka or special visa ka na, napakahirap humanap ng trabaho kasi ang kailangan mo yung 100% talaga or 188 nga ba yun na percent na disabled siya, parang gano'n. Kaya, saka mahirap na yung trabaho na yun. Kumpara sa regular visa na pwede ka pa mamili lalo na pag may time ka pa na hindi ka pa nakakaabot ng 4 years and 3 months. So ako, ayan, may time pa naman ako halos 3 buwan kalahati pa para makahanap ng bagong trabaho na magbibigay ng regular visa. So ayan, pangatlong tryout ko to and sa tingin ko naman ay okay na to. At ang tryout ko dito is hanggang Friday lang, nag-start ako ngayon. So, tingnan natin. And makikita na naman yan sa aking mga susunod na vlog. So, yun lang guys. And maraming salamat. See you again sa aking susunod na video.